yung mahilig sa harap, sigurado ko, ito yung mga tinatawag ng Panginoon para magpastor eh. Hindi ko naman alam na ako yung tinatawag ng Panginoon eh. Gusto ko lang sa harap, gusto ko lang makinig. Diba? Pero kung bakit ka nandiyan sa harap kasi napilitan ka, baka tinawag ka nung nagpilit sa iyo. Pero gusto kong pakita sa iyo na that's reality eh. Facts na yan eh. Yung lalaking gustong makinig, minsan isang araw, magpipreach yan. Amen. So wala pa rin tumutugon, no? Parang mga wala nang kulang na yung mga lalaki natin talaga. Mga babae na lang kaya paupuin ko dito sa harapan. Pag babae tinawag ko, sigurado ko, mas marami to eh. Mas responsive yung mga babae, lalo na mga nanay. Mas responsive yan. Sabihin ko sa kanila, sige na, dito kayo sa... Ay, puno ka agad yan. Na? Kaya... So, huwag kayong matakot sa harapan. Hindi naman gaabot yung laway ko dyan eh. Pag ako sumigaw. Kung meron man, di maganda yung showers of blessing yan. Alright, I hope handa na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen! Alright, tayo po yung lahat ay tumayo. Tayo po ay magbasa ng Bible. Meron pang isa dito kung meron pang lalaking matino dyan, lagyan mo ng isang lalaking matino dyan, mas lalong maganda. Okay. Matthew chapter 1 verse 21. Are you there? Matthew chapter 21. Are you there? Matthew chapter 1, I should say. Are you there? In verse 21, the Bible says, "And she shall bring forth a son, and they shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us." So, I want to talk to you on the subject, the real reason of this season. The real reason of this season. Ang totoong dahilan ng panahon na ito. At tinatawag natin Christmas season. What is the real essence of this season? The real reason of this season. No? Maaring mapapakinggan nyo, hindi na strange o hindi na bago. Kung hindi man bago, I want you to be refreshed. Baguhin natin palagi ang ating kaisipan. Dapat lumalago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan in the light of the Word of God. Amen! Tayo po'y pumikit at manalangin, dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito na muli naman po kami malaya na makapag-aaral po ng inyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, sa pribilehiyo na kami po ay hindi lang malayang makapagsamba, kundi malayang makapag-aral at matuto ng inyong mga banal na salita. Palain mo po ang mga salitang mahahayag sa umagang ito. Kayo po ang patuloy na magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo naman po, Diyos, ang bibig na ilingkod. And please, God, abutin niyo rin po ang aming pangangailangan sa umagang ito. Mga kapatiran, nandito sa actual at nasa virtual. Pinabalik po namin ang kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. Palain mo po ang aming internet connection. Palain mo po ang aming sound system. Ito po yung aming dalangin na may pagpupuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated in the presence of God. Okay? Ito si Matthew. Kilala naman natin si Matthew, one of the disciples, the apostles ng Panginoong Jesucristo. Isa siyang Hudyo at isa siyang tax collector nung kinatagpo ng Panginoong Jesucristo. Taga-BIR ito. Kagandahan dito, yan, tinawag ng Panginoon.
at ginawa niyang apostle. At si Matthew ay nagpapatotoo in the light of his gospel na ang Panginoong Jesucristo para patunayan sa mga Hudyo, at primarily sinulat niya ito for the Jewish people. No? Para niya patunayan niya sa mga Hudyo na ang Panginoong Jesucristo, siya nga yung Messiah. And He is the eternal King. No? So makikita natin dito si Matthew, pinapatunayan niya na ang Panginoong Jesucristo, siya yung tagapagligtas, yung Messiah, at siya yung hari ng mga hari. And the eternal King. Yung kanyang pinaghaharian ay walang hanggan. Amen. So I hope makikinig po tayo at maunawaan o nauunawaan po natin yung ating pag-uusapan or pinag-uusapan. So I have 3 reasons here. The real reason of this season. And the first thing is the person of God. The first thing na gusto kong patunayan sa inyo, the real reason, or maybe the main reason of this season, is the person of God. Amen. He is the second person of the triune God. He is the Lord Jesus Christ. He is Jesus, the Savior, the Messiah. No? Yung sinasabi diyan, verse 21, and he shall bring forth a son, and they shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. He must be the Savior. Amen. He must be the Savior. The Messiah. Pinapatunayan ni Matthew na siya yung pre-prophesy na ipapanganak na Messiah, na hari ng mga Hudyo. No? At magiging hari ng mga hari. And he was the fulfilled prophecy of Isaiah. No? Pag binalikan mo yung Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6, ito'y propesya sa ipapanganak na Messiah, the eternal King. No? At ito yung fulfillment. Sabi niya sa verse number 22, now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, yung prophet na yan is the prophet Isaiah. Kikinig po tayo. And He is God who manifested in the flesh and dwelt among us. Sabi niya sa verse number 23, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. He is God who manifested in the flesh and dwelt with people. So ito yung reason, pangunahing rason ng panahon na ito, this Christmas season, is the person of God. Marami pang taong hindi nakakaunawa niyan. I hope tayong lahat na narito na unawaan natin yung persona ng Panginoon. God must be a person. Pag sinabing person, merong will, may intellect, mayroong emotion. Yan yung karakteristik ng Diyos na meron sa tao. Kaya nga madali tayong nakakakonect sa Diyos. Bakit? Naintindihan natin, naunawaan natin yung persona ng Diyos. Amen. So the real reason or the main reason of this season is the person of God. I hope naunawaan po nating mabuti yan. Kasi pag hindi natin naunawaan yan, passive na lang tayo. Sa taon-taon nagse-celebrate tayo ng Christmas, taon-taon nagbabagayan tayo ng regalo, taon-taon meron tayong sacrificial offering, and yet hindi pa rin pala natin nakikilala hindi pa rin natin naunawaan yung totoong dahilan kung bakit merong ganitong season. Amen. I hope naunawaan po natin. Unawain po natin yung persona. Makinig.
Sabi ko nga sa inyo, kaya madali tayong nakaka-relate sa pagka-Diyos ng Diyos kasi naunawaan natin yung persona ng Diyos. No, every time na tumatawag tayo sa Diyos, kilala natin yung tinatawagan nating Diyos. Alam natin kung paano manalangin, tumawag sa Ama sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos in the name of Jesus Christ. Naniniwala tayo sa Triune God, and the Lord Jesus Christ must be the second person of the Triune God. Pag medyo merong malabo sa iyong unawain natin, basahin natin paulit-ulit yung Gospel of Matthew. Basahin natin paulit-ulit yung Book of John. These four Gospels na nagpapaliwanag ng pagkatungkol sa pagka-Diyos ng Diyos, pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo, pagiging tao niya, pagiging king niya, pagiging servant niya. Lahat ay dinanas ng Panginoon para maintindihan niya yung nararamdaman natin. Huwag kang maging passive sa bagay na ito. Na parang hindi kasi Diyos siya eh. Kaya para bagang hindi ka naintindihan ng Diyos kasi iba yung Diyos sa pagkatao mo. Kaalaman niya kaya niyang gawin yung kasi Diyos siya. Hindi. Nagkatawang tao ang Diyos para maramdaman niya yung nararamdaman ng tao. Amen. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. At sasabihin mo, pasensya na, tao lang, nagkakamali. Alam mo kung bakit ka nagkakamali? Makinig ka mabuti. Bakit ka nagkakamali? Dahil pinipili mong magkamali. Kasi bago mo pagawin yung mali, alam mo na yung tama. Lalong-lalo na kung ikaw ay matagal-tagal ka na rin nakakapakinig ng salita ng Diyos o bata ka pa, nandito ka na, alam mo na sa mahaw yung katotohanan patungkol sa Diyos, patungkol sa pagka-Diyos ng Diyos. Pero kung bakit napupunta sa mali? Pinipili mo yung mali. Amen. Pero hindi mo pipiliin yung gawain na itinalaga ng Diyos. Matagal nang schedule para sa gawain. Para sa inyo, young people, makinig kayo. Yung schedule nyo para sa Panginoon, matagal nang naka-schedule. And yet, pagpapalit nyo pa sa gawain na pang sanglibutan. Paano nangyari yun? Nakikilala mo ba talaga yung persona ng Diyos? You must know Him. Ang maliwanag naman sabi, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Do you know Jesus? For he shall save his people from their sins. Are you saved this morning? Are you really saved this morning? If you are saved this morning, you must know Jesus personally. Bakit nga napupunta pa sa mali? Kung kilala mo na pala na yung Diyos na nagkatawang tao na yan, iniligtas ka na sa kasalanan. Tinanggal ka na rin sa kasalanan. Bakit binabalik-balikan mo pa yung kasalanan? Doon naman talaga ako nagtataka sa iyo, kapatid. Kaya nga ang tanong, are you really saved? Kasi kung bakit ka pabalik-balik sa kasalanan, parang wala kang power i-resist yung kasalanan. Hindi kita binibigyan ng duda sa iyong kaligtasan, pero baka naman pwede mong pagbulayan, baka naman pwede mong itanong sa Panginoon, Panginoon, paulit-ulit ko na itong narinig, bakit paulit-ulit pa rin ako sa kasalanan? Ligtas ba talaga ako? Be sure that you're saved, because if not, pabalik-balik ka lang yan sa ordaneta. Pabalik-balik ka lang yan sa ordaneta. Yung ibang nakakaalam sa inyo ng istorya ng ordaneta, matatawa ka. Kasi joke yun. But yung pabalik-balik sa kasalanan is no joke. This is not a joke. Pag meron kang kinumit sa Panginoon tapos hindi mo na ginagawa, ang tanong ko lang, bakit hindi mo na ginagawa? Nagbibiro ka ba sa Diyos? Sinasabi ng Biblia, maliwanag yung sabi ng Panginoon, God is not mocked. For whatsoever man soweth, he shall also reap. Kung ano ang
Yun ang dapat mong tinatanim. Kaya huwag kang magtanim ng mga bagay na hindi ka sigurado kung anong aanihin mo. Mas magandang magtanim ka ng mga bagay na alam mong merong kang ganansya, merong kang magandang aanihin. You should know the person of God. Amen. Kilala mo na ba talaga ang Panginoon? Ha? Na alam mo ba na siya ang talagang dahilan? The main reason of this season is the person of God. Amen. That's why the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, sino man, sumampalataya sa Panginoon, na katulad mo at katulad ko, na tayong sumampalataya sa Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi na tayo mapapahamak sa impyerno. Kapatid, huwag ka naman nang mabuhay sa ibabaw ng lupang ito na parang taga-impyerno pa rin. Anak na matigas ang ulo, hindi sumusunod sa magulang. Anak ka na ng Diyos. Dapat masunurin ka na sa magulang mo. Bakit? Anak ka na ng Diyos. Bakit? Kilala mo na yung persona ng Diyos. May personal ka ng pagkakilala at relasyon sa Diyos. Parang hindi ka Sabi ko, meron ka ng personal na pagkakilala at relasyon sa Panginoon. Kung meron na tayong personal na pagkakilala at relasyon sa Panginoon, dapat nagbabago na yung buhay natin. Nagbabago yung ating pananaw. Alam mo kung bakit hindi nagbabago? Hindi ka nagbabago ng crowd. Hindi mo binabago yung circle of friends mo. Paano mababago yung buhay mo? Yung dati mong kasakasama, yun pa rin. Bakit nahihirapan kang makisama sa mga tao ng Diyos na ang gusto ay papurihan lang ang Diyos? Paano hindi ka matitempt sa kasalanan ang kasakasama mo? Kasakasama mo mismo, temptation na. Alam mo ng kasalanan, pero nandun ka pa rin. Ayop, nakikinig po tayo. Paano hindi ka mapapatagay ng alak ay kasakasama mo, manginginom? Paano hindi ka mapapapindot sa cellphone mo para maglaro ng ML ay kasakasama mo, ML player? Paano hindi ka maiinganyo makipag-boyfriend, makipag-girlfriend, lagi mong kasama, may mga boyfriend and girlfriend. Na parang pinapasinungalingan mo yung Biblia na sinasabi ni Pastor. Hindi naman totoo yung sinasabi ni Pastor. Pwede namang magrelasyon, di ba? Kahit na hindi pa mag-aasawa. Ano lang naman boyfriend lang naman, girlfriend lang naman. Saan ka dadalhin yan? Siyempre, Pastor, kaya ko naman. Alam naman namin yung limitasyon kasi mga bata pa kami. Talaga? Alam mo yung limitasyon mo. Naniniwala ako doon. Pero hindi mo alam yung limitasyon ng diablong pwedeng gawin sa buhay mo. Dapat mas malakas ka, mas matibay ka sa diablo. Pag hindi mo pinaniwalaan yung prinsipyo ng Biblia, ibig sabihin yung pinapa-weekend mo yung sarili mo at yung diablo, madali ka na lang isusway. Kaya nga, ang bilis mong dalhin kung saan na kahit may gawain sa gawain ng Panginoon, pupunta ka pa rin doon sa hindi gawain ng Panginoon. I hope you're listening. Do you really know God? Kilala mo talaga ang Diyos? He's the main reason of the season. Amen. You're saved. Doon lang naman talaga ako Doon lang talaga ako nagkataka. If you are saved this morning, naunawaan mo yung sinasabi ko. Amen. This is not an offense. Hindi ito nakaka-offend. Sabi si Pastor, paulit-ulit. Alam mo kung bakit ako paulit-ulit? Kasi paulit-ulit ka rin. Kaya ako paulit-ulit sa pagsita ng kasalanan mo kasi
Kasi paulit-ulit ka sa the same na kasalanan. Ako, hindi pa ako Kristiyano noon. Nakatanim na sa aking isipan eh. Lagi ko na rin sa magulang ko. Yung matalinong tao, isang beses lang pinagsasabihan. Saka ko nalaman na yun pala yung wisdom. Kinakailangan mong wisdom para maintindihan mo yung isang salita. Pero alam ko na naiintindihan mo, meron kang naiintindihan sa sinasabi ng magulang mo, meron kang naiintindihan sa sinasabi ng Biblia, meron kang naiintindihan sa pinipreach ni pastor. No? Pero ayaw mong unawain at ayaw mong i-apply sa buhay mo. Bakit? Meron ka kasing kinagigiliwan sa sanglibutan na hindi mo maisuko-suko sa Panginoon. Ang tanong ko lang, ano yun, kapatid? Kaibigan mo, kapatid? Bago ako makakilala sa Panginoon, magaling din ako makisama. Marami rin akong kaibigang manginginom. Marami rin akong kaibigan na manunugal. Marami akong kaibigan na babaero. Pero buhat nung nakakilala ako sa Panginoon, binago niya yung mga kaibigan ko. May bago na akong circle of friends. Why is that? Dahil ang sinasabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. It's either mamahalin mo yung isa, itatakwil mo yung isa, yayakapin mo yung isa, pakakawalan mo yung isa. You cannot serve God at the same time, you will serve the God of this world. Hindi ka mag-i-enjoy niyan. Bakit pag napunta ka sa church, ako na naman pinapatamaan ni pastor. Ako yun eh. Nagpasalamat ka kung ikaw. At dapat mas malaki yung offering mo. Kasi ikaw pala eh. But this message is for everybody. This is a warning for everybody. Huwag mong suluhin. Kasi pag sinolo mo, dapat makikita ko mas malaki yung offering mo. Amen. You should know the person of God. Because He's the main reason of this season. Amen. If you're not yet saved, be saved this morning. Bago ka man lang umalis, lumabas sa gate na yan, be sure that you're saved. And if you're saved, if you're really saved, mauunawaan mo yung sinasabi ko, and from this time onward, pipiliin mong paglingkuran ng Diyos kesa yung Diyos ng isang libutan. Huwag nang matigas ang ulo mo. Hindi ka pinahihirapan ng magulang mo every time na niyayaya ka sa church. Ang gusto lang ng magulang mo, maayos yung buhay mo. Bago pa, kaming mga magulang, na bago man lang kami umuwi sa langit, kayo ay settled na. Na kaya nyo nang panindigan yung pananampalataya nyo. Kasi pag hindi kayo nanindigan sa standard ng Biblia, minsan isang araw, lulusawin mo yung standard ng Biblia. Maniwala ka na. Kasi, sabi nga, ng kasabihan, history repeats itself. Nangyari na itong paulit-ulit mula sa Bible times hanggang dun sa mga great nation na merong great churches na yung kanilang great pastor, great man of God ay napalitan na ng anak na hindi pinanindigan yung standard ng church, standard ng Biblia, unti-unting nalusaw. Hanggang sa magsara na nga. Nakita niyo yung Akron Baptist Temple? Sarado na ngayon. Mula sa libo-libong tao, mga members, ngayon wala na makapag-stand. Bakit yun? Kasi sa maliit lang na standard na linusaw. Mag-uumpisa lang yan. Anyway, damit lang naman. Pwede naman siguro to, di ba? Yung hindi naman masyadong maiksi tong palda ko. O hindi naman to short, di ba? Malagpas tuhod naman. Parang simple lang.
Pananamit lang, wala naman. Hindi naman tumitingin sa pananamit. Pananamit ng Diyos, totoo yan. Pero pag hindi mo yung pinanindigan niya ang sinasabi ng Biblia na yung pananamit na disente para sa lalaki at para sa babae, hindi mo yan tinanggap ngayon, hindi mo yan pinanindigan ngayon. Minsan, isang araw, lalabas sa mga anak mo, nakahubad na rin. Nakatato na rin. Kasi sabihin nila, tattoo is an art. Maniwala ka kapatid, proven na yan. Nagpaulit-ulit na yan. Istorya na yan. Ha? Doon, kung saan kami galing, International Baptist Church, kilala niyo si Pastor Gabino Tika. Ano yan? Very strong din yan na pagiging Baptist. Fundamentalist. Alam, pag sinabi mong fundamental, tama naman yun No, yung fundamental, yung basic doctrine ng Biblia, yun ang isa na sa buhay. That's the fundamental. Pero tingnan niyo mabuti. Dahil may inalaw siya mula sa kanyang mga anak. Tingnan niyo, nang namatay na siya, wala na yung Baptist, pangalang Baptist, dun sa church na iniwan niya. International Christian Church. Why is that? Kasi nalusaw yung doktrinang Baptist. Ay, nako, maniwala ka kapatid. Pag hindi mo pinahalagahan itong standard na ito, akala mo, simple lang naman yan. Akala mo lang yun. Pag hindi mo inalaw na ito ang maisalin mo, the same doctrine, faith and practices sa iyong mga anak, kapatid, mababago yan pagkatapos mo. Palusaw ng palusaw hanggang hindi mo na makita yung pangalang Baptist. Amen. Take note, kayo mga young people ngayon, o juniors pa lang kayo ngayon. Tapos wala pa kayong magulang. Ang nagpipilit sa inyong magdala sa church ay yung inyong mga grandparents, mga lola at lola nyo. Bakit sila'y nakakaalam ng tama at totoo? Pero ayaw nyo. Bakit ayaw nyo? Kasi lolo ko lang naman. Kasi lola ko lang naman. Hindi nyo alam na gusto nilang isabuhay nyo ay yung Biblia, yung sinasabi ng Bible, sinasabi ng Diyos, the person of God. And you must know Him. Amen. I hope the message is clear. Point number 1. The real reason of this season is the person of God. And then the second thing, the real reason of this season is not only the person of God, but the purpose. The purpose, sabi ng Biblia, sa verse number 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. That's the very purpose of coming of the Lord Jesus Christ 2,000 years ago. Kung bakit siya ipinanganak, iniwan yung trono sa langit, nagkatawang tao, hanggang nag-form of a servant, nakitulad sa tao na parang alipin, kaya pinarusahan hanggang sa kamatayan sa krus. Why is that? To save His people from the bondage of sin. To save as much as possible all people from the bondage of sin. For the Son of Man pertaining to Himself, pertaining to the Lord Jesus Christ, for the Son of Man is come to save and to save, to seek and to save that which was lost. Lahat tayo lost, lahat tayo papunta sa impyerno. Amen. Salvation is free for all. Pero yung freedom na yan, kapatid, may nag-sacrifice dyan para lang tayo magkaroon ng freedom. Yung bansa bago magkaroon ng freedom, kaya kinakailangan makipaglaban, makipag-battle.
Ha? Binatil ito ng Panginoong Jesucristo para magkaroon tayo ng freedom. Saan? Sa bondage of sin. Kaya nga tignan niyo mabuti, marami pa rin tao na hindi naliligtas hanggang ngayon. Why is that? Because of their ignorance of God. Because of their ignorance of the Bible. Ignorante sila sa Biblia. Tapos tayong hindi ignorante sa Biblia, hindi lang man lang natin may paliwanag sa kanila yung Biblia na tangan-tangan natin Sunday after Sunday, Thursday after Thursday, every soul winning on Saturday, every saturation, may Biblia tayo, pero hindi natin maipasa, maipaliwanag sa mga tao. Kaya maraming tao hanggang ngayon ay hindi nakakakilala sa totoong Diyos. Nung Sabado nga makakaawang tignan, hindi ba kayo nakahabag? Every time makakakita kayo ng matatanda Ang tawag namin nun, nanay ko matanda, dumanda na lang sa church Manang. No? Hindi ka ba nakahabag na every time na makakakita ka ng manang, meron namang Diyos sa mind nila, pero may hawak na Diyos-Diyosan. Ha? Dinadasalan habang naglalakad. Tapos dadalhin nila sa panibagong bahay, ilalagay sa isang bahay, dahil ang paniwala nila, para swertihin tong bahay na ito. Bakit? Nandun yung Diyos. Kapatid, wala yung Diyos doon. Wala yung persona ng Diyos doon. Diyos-Diyosan ang tawag ng Biblia doon. So hindi man lang ba tayo nabiburden na every time makakakita tayo ng mga taong tangan-tangan nila yung kanilang Diyos at ililipat sa panibagong bahay na ang paniwala, yung pagpapalain yung bahay kasi nandun yung Diyos. Kapatid, alam naman natin hindi yung totoong Diyos. We should know the person of God and we should know the purpose of God. Bakit siya naparito 2,000 years ago? At pag hindi natin alam yan, mawawala yung ating burden sa tao. Amen. Nakikinig po tayo. Naparito ang Diyos, tingnan niyo mabuti, yung mga taong na yun alam naman nila, tama yung ginagawa nila No? Sharon mo yun, tatanggihan siyempre kasi alam nila, tama yung ginagawa nila. Pero hindi man lang sila nag-atubiling mag-aral ng Biblia para patunayan na tama yung kanilang pananampalataya. Hindi. Kasi tinanggap lang nila yun. Karaniwan nagpapatuloy sa ganung pananampalataya, yun lang yung tinanggap nila. Bakit? Kasi yung maalilwan na pananampalataya Hindi ka pipilitin pumunta sa simbahan, hindi ka pipilitin mag-involve sa ministry, hindi ka pagsasabihan, hindi ka ipopulpito. Maalwan na pananampalataya. Amen. But we should know the purpose. No? Kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon, palagi nyo na narinig sa akin yan. No? Kasi may purpose ang Diyos sa buhay mo. Gusto ng Diyos na may maligtas din mula sa iyo. Huwag mo namang suluhin yung kaligtasan. No, pagkatapos mong maligtas, okay ka na, papunta-punta sa church, tapos wala man lang involvement. Sabi nga ng isang preacher, may dalawang klase lang. Meron lang 2 Kristiyano sa loob ng simbahan. Ano yung isa? The faithful Christian and the backslider Christian. If you're not faithful, ibig sabihin ng faithful niya, if you're not winning people for Christ, kung hindi ka nagsusoul winning, backslider ka. Ang Kristiyanong hindi nag-aakay ng kaluluwa, backslider.
Amen. Kung wala ka man lang burden para i-share sa iba yung gospel, sabi ng preacher, backslider ka, dalawa lang ang Kristiyano sa loob ng simbahan. Soul winner and the backslider. Saan tayo dun? Amen. We should win people for Christ. Why? Yan yung pinaka-purpose kung bakit siya naparito. Amen. To save people from the bondage of sin. And that people might have an abundant life. Diba? Sabi ng Panginoong Jesucristo in John chapter 10, in verse number 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ang gusto ng Diyos sa mga Kristiyano ay magkaroon ng abundant life. Pag sinabing abundant, it is beyond measure. Immeasurable life. Hindi mo kayang sukatin. Bakit? Kung pera-pera rin lang kahit na bilyon, susukat mo. Pinagpala ka ng milyon, mabibilang mo. Nagkaroon ka ng bilyon, mabibilang mo. Pero yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, more abundant life, it is beyond measure. Hindi mo siya kayang sukatin. Ibig sabihin, hindi siya sa material na bagay. It's all about spiritual na buhay. And that's the purpose, one of the purpose of God. Kung bakit siya pumarito, para hindi lang para iligtas sa bondage of sin, kundi magkaroon tayo ng abundant life. Na yung tao ma-amaze na lang, anong klaseng buhay ito? Wala naman itong pinagkakakitaan, pero ba't buhay pa rin? Wala naman itong tirahan, pero bakit masaya pa rin? Bakit hindi nila masusukat yung abundant life? Yung yaman nila kaya natin bilangin. Pero yung buhay natin hindi nila kayang sukatin kung anong level na yung klase ng abundant life na ibinigay sa atin ng Diyos. And that's the purpose of God. Amen. Ang tanong ko lang, do you have an abundant life now? Meron ka na bang abundant life? Yung buhay na hindi kayang sukatin ng pangkaraniwang tao. It is beyond measure. Biruin mo yun. Yung buhay natin hindi kayang sukatin ng pangkaraniwang tao. Lang ang makakasukat ng buhay natin. At yun yung ibinigay niya sa atin na hindi kayang sukatin ng tao. At yun yung nai-enjoy natin. Kaya kung hindi ka nag-i-enjoy sa life na ito, sa abundant life na yan, you're missing the point, you're missing the mark. You must be saved this morning. Amen. The purpose is to save people from the bondage of sin and that people might have an abundant life. And not only that, to meet the needs of the people. Luke chapter 4. Luke chapter 4. In verse number 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised. The purpose of God, why He came 2,000 years ago, not only to save people from the bondage of sin, not only that people might have an abundant life,
also to meet the needs of the people. People needs to hear the gospel. Kaya nga tayo yung kinomission as church, go and preach the gospel. Go and teach all nations. Tayo yun, isa ka dun, kapatid. Kung ikaw ay member ng church na ito, isa ka dun sa kinomission ng Panginoon, the go and preach the gospel. Go and teach all nations. Isa ka dun, kapatid. Amen. To meet the needs of the people, because people need to hear the gospel. People need to be healed from brokenheartedness. Marami nangangailangan, mga taong nangangailangan na ma-heal yung kanilang brokenheartedness. Pag wala silang taong nakausap, hindi mamimit. Pag wala silang nakausap na matinong Kristiyano, hindi natin sila matutulungan ma-heal yung kanilang brokenheartedness. Sinasabi ng Panginoon, siya nagsasalita noon, siya yung sinend. Dahil yun ang kailangan ng tao. Pero bago siya umakyat sa langit, kinomission niya tayo bilang church. Na tayo yung magiging instrumento para yung tao makahirinig ng gospel at para yung mga tao matulungan natin sa kanilang brokenheartedness. Maraming nagsasuffer ngayon ng brokenheartedness. Naghiwalay na lang sila mag-asawa kasi hindi na nila kayang isolve yung kanilang problema. Nasaan tayo? Hindi natin sila matulungan. Bakit ayaw natin sumunod sa komisyon ng Panginoon? Amen. Bunga tayo ng salita ng Diyos eh. Dati rin naman tayong merong broken-hearted. Bago tayo nakarating sa church, meron tayong makanya-kanyang problema. Pero salamat sa Panginoon, may ginamit ang Panginoon sa atin at nakarating tayo sa church at ngayon totally healed na tayo. We're saved from the bondage of sin. Meron na tayong abundant life. Healed na tayo sa broken-heartedness. Amen. But how about the others? Ano ang ginagawa natin? Anong ginagawa natin para matulungan yung mga broken-hearted? Ang pangit dito, kung ikaw pang nasa church, ang na-broken-hearted, yung matagal ka na sa church, dito ka na lumaki mula pagkabata mo, tapos hindi ka kasi nakikinig, lagi kang tulog pag nandyan ka. Tapos kung ano-ano ang ginagawa, nakikipag-usap pag nandyan ka. Tapos iniligaw ng dyablo, yung makinig mabuti, hindi mo talaga mapapakinggan. Yung sinasabi ko, pag nagsasalita ka rin, maniwala ka sa akin, kapatid. Don't be passive. Pag sinabayan mo yung sinasabi ko, ibig sabihin, hindi mo makukuha. Sabi ko, in the same words na mismo, yun ang sisingilin sa iyo ng Panginoon. Balang araw. Huwag kang maging passive. Ikaw na, lumaki na dito, tignan mo mabuti. Pag hindi ka nag-take it, hindi ka nag-ingat, mapupunta ka sa kalagayan na magbibigay sa iyo ng broken-hearted. Yun ang nakakalungkot doon. Yung meron ka ng simbahan na kinalakhan, tapos na-inlove ka pa sa maling tao. Hindi ko naman kayang mabuhay kasi pag wala siya, pastor. Ano ka? Yan ba nagpalaki sa'yo? Nasabi mo ba yan sa magulang mo? Hindi. I love you nga sa papa at mama mo. Nahihirapan kang sabihin eh. Tapos yung nag-I love you lang sa'yo mula sa text chatmate. Nagsabi lang sa'yo, alam mo, ang ganda mo. Alam mo, ang ganda ng mata mo. Alam mo, type kita. Alam mo, kumain ka na ba? Alam mo,
In love na ako sa'yo. Ala, kinikilabutan ka na. Tapos, nag-I love you na kayo. I love you. I love you too. Tapos, hindi mo man nasasabi sa nanay mo yan. Hindi mo rin nasasabi sa tatay mo. Tapos, I love you too ka. Yan ang pangit doon. Na-inlove ka sa maling tao. Tapos, pag nandun ka na, binubugbog ka na kasi addict pala. Magkakaroon ka ngayon ng broken heart. Maling tao yung inibig ko. Babalik ka sa magulang mo, naipatawarin mo po ako. Maling tao yung inibig ko. Sabi ng magulang mo, matagal ko na sinasabi sa'yo mali yan eh. Pinagpilitan mo man. Hindi broken hearted ka ngayon. Bebuti nga. Ganun ang Panginoon eh. Ayaw mo makinig ngayon? Sige, go ahead. Ayaw mo makinig sa sinasabi ko yun. Tinatawag ka pero hindi ka nakikinig. Inaabot ka, ayaw mo magpaabot. Sige lang. Dadating ang panahon, tatawag ka rin sa akin. Sabi ng Panginoon. Pero pag tawag mo, sasabihin ng Panginoon, ayaw mong makinig eh. Bebuti nga. Sabi ng Panginoon, hindi na kita papakinggan. Ayaw mong makinig nun eh. Ha? Kaya habang meron kang napapakinggan, kapatid, makinig ka na. Kasi darating ang panahon, wala ka na mapapakinggan. Pag wala na yung magulang mo nagpipilit sa'yo pumunta sa church, wala nang magpipilit sa'yo, aalagwa ka sa sanglibutan. And before you know it, malayong malayo ka na sa Diyos. At pag malayo ka na sa Diyos, ikaw mismo mahihiya ka ng tumawag ulit sa Diyos. Amen. The purpose of the coming of the Lord Jesus Christ, why He came 2,000 years ago, is not only to save people from the bondage of sin, and that people might have an abundant life, but also to meet the needs of the people. People need the gospel. People needs to be healed from brokenheartedness. And people needs freedom from the system of the world. To preach, sabi yan, to preach deliverance to the captives. Ito, iba itong deliverance na ito pagdating nung kina Father, Pero sinasabi ko sa iyo, maliwanag naman yung deliverance dito eh. Yung mapalaya ka. Ang tao nangangailangan ng kalayaan. Saan? Sa sistema ng mundo. Kasi yung mundo, maraming pangkamon sa mga tao, lalong-lalo na sa kabataan. Sabi ko nga sa inyo, ang pinakamabisang instrumento ng dyablo para iloyo sila sa Diyos ay ito. Kung meron mang mga bata ngayon na hindi nagbibigay ng maraming atensyon sa Diyos, sasabihin ko sa inyo, ito yung mga batang mahilig sa cellphone. Check nyo yung bata na lagi may cellphone. Malayo sa Diyos yan. Hindi ko naman sinabi, maliban na lang na kaya mong kontrolin yung maliit na gadget na ito. Because if not, kokontrolin ka nito at ilalayo ka nito sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, mas gusto mo yung mga kaibigan mo sa labas kaysa kaibigan mo sa simbahan. Ipagpapalit mo yung gawain ng Panginoon sa gawain ng sanglibutan. But I'm telling you, sabi ng Panginoon, na parito siya not only to preach the gospel and to send healed to the brokenhearted, but also to preach deliverance to the captives. Dati naman na tayong alipin ng sistema ng sanglibutan. Babalik pa ba tayo doon? Alam na natin kung anong meron sa sanglibutan. Sa sanglibutan, okay lang yung sistema na yung lalaki pwedeng maging binabae.
Okay yun sa sanglibutan. Na yung lalaki may hikaw. Okay yun sa sanglibutan. Na yung lalaki mahaba ang buhok, pero sinasabi ko sa'yo, yung lalaki mahaba ang buhok, kahiya-hiya, sabi ng Bible. Lalo na may hikaw. Maliban na lang kung bayot. Pero nga yung bayot, ang kailangan niyan, antibiotic. Hindi tayo galit sa bayot, ha? Kaya nga tayo nagpipreach ng gospel, eh. They need the gospel and they need freedom from the bondage of sin. Hindi tayo umatake ng, grabe naman itong simbahan ito, inaatake yung mga bayot. Hindi. Sabi ko, hindi lang antibiotic ang kailangan mo. Kailangan mo talaga ay salita ng Diyos. Kasi yung homosexuality is not a lifestyle. It is sin. Capital S-I-N. Kasalanan ang pagkabayot. Ha? Sa sanglibutan, normal yun. Kaya kung ikaw ay babae, may lining ka, may nagkakagusto ka sa babae, kapwa mo babae, niloloko ka ng diablo. Na ang tawag sa'yo, Tom Jones. Sinasabi ko sa'yo, niloloko ka ng diablo. Na sinasabi mo, ako yung lalaki na nasa katawang babae. Wala akong magagawa. Kapatid, niloko ka ng diablo. Niloloko ka ng diablo. Ha? Yan, kaya na parito ang Panginoon para i-deliver ka sa kalagayan na yan. Amen? Minsan isang araw yan din na magbibigay sa iyo ng broken-heartedness. Yung pagkaalanganin mo, kapatid. Dapat may wisdom na tayo mula sa Diyos. Kilala na natin yung persona ng Diyos. Alam na natin yung purpose ng Diyos kung bakit siya naparito. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin tayo makalaya sa umaalipin sa atin. Amen. Not only to preach the deliverance to the captives and recovering the sight to the blind. People need to see what they need to see. Ang tao ay kailangan nilang makita yung dapat nilang makita. Dati hindi natin nakikita yung kahalagaan ng Bible. Dati hindi natin nakikita yung kahalagaan ng church. Dati wala tayong pakialam sa Diyos o sa commandment ng Diyos. Pero naparito ang Panginoon 2,000 years ago para makita natin yung dapat nating makita. Nakakatuwang isipin na yung isang kapatiran natin, na sa Brother Jerome, na sundalo, ngayon bagong promote ni Presidente. Nasabi niya, ang kanyang testimony, salamat sa Panginoon, nabuhat nung nabulag ako, saka pa ako nakakita. Kasi nung meron siyang paningin, meron siyang mata, bulag siya sa katotohanan ng salita ng Diyos. Bulag siya sa sistema ng sanglibutan. Ikaw, alam mo na, nakakakita ka eh. Kitang-kita mo na yung katotohanan. Amen. Pero ayaw mo pang tingnan. Ha? Not only recovering of sight to the blind, but also to set at liberty. Nakita nyo, lahat ito freedom. To set at liberty them that are bruised. Ano ini-imply niyan? People need protection from the oppressor. Kailangan natin ng protector na mas makapangyarihan sa diablo. No match tayo sa diablo, kaya niyang paglaruan yung buhay natin kung wala tayo sa Diyos. Pero yung diablo, no match sa Diyos natin. Kaya nga mas magandang nakalin tayo, nakadepende tayo sa Diyos na yan. Amen. I hope the message is clear. Is the message is clear? And this is the last. Hindi balik, konti na lang ito. Tatapusin ko na. The promise. The promise. The person, the purpose, and the promise. The promise of God.
not only an abundant life, not only to meet the needs of the people, not only eternal life, but also eternal kingdom. Yan yung pinopisay ni Isaiah na mayroong ipapanganak na hari ng mga hari. Siya yung tagapagligtas ng sangkatauhan. At yung persona na ito, sabi niya, isang talata na lang, marami pa sana, pero isang talata na lang bibasahin ko sa inyo. And we're done. In Matthew chapter 28, in verse number 18, the Bible says, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth." Nakita niyo yun? Ibinalik sa Panginoong Jesucristo yung kapangyarihan, both in earth and in heaven. Na bago pa niya, ibinigay sa atin yung Great Commission from verse 19 and 20. Sinasabi niya na, ako yung omnipotent God. And go, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, this is the promise, I am with you, even unto the end of the world. Kita mo, susunod na lang tayo sa salita ng Panginoon. Sasamahan tayo ng Panginoon kahit saan pa tayo pumaroon. Kaya dapat ma-magnify natin yung Panginoon sa buhay natin. Amen. If you're saved this morning, naiintindihan mo yung sinasabi ko. And I hope that it's already clear in your mind the real reason of this season is all about the person of God. It's all about the purpose of God. And it's all about the promise or the promises of God. Amen. Alam mo kung bakit maliwanag sa'yo yan? Kung maliwanag sa'yo ngayon, you know why? Alam mo kung bakit maliwanag sa'yo yung sinasabi ko about the kingdom of God? Because the Bible says, you already born again. No, sabi sa John chapter 3, basahin natin, last na to. And I'm done. John chapter 3. In verse number 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, and Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is the Spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. You know why you clearly understand this message? Dahil ikaw ay na-born again na. Kaya nga pag meron pang malabo sa sinasabi ko sa iyo ngayon, sabi ng Panginoong Jesucristo, you must be born again. Because except a man be born again, he cannot see the kingdom of God, and he cannot enter into the kingdom of God. Baka akala mo lang na born again ka na. Lang na born again, then later on, bold again. Born again, nagbago ng buhay, balik na naman doon sa barkada. Born again, nabago ang buhay, balik na naman doon sa bisyo. Born again, nabago ang pag-iisip, balik na naman sa pangit na pag-iisip. Walang ganon. Pag nakita mo na yung kaharian ng Diyos, maliwanag yon. Pinag-aaharian na tayo ng Diyos, kaya maayos na yung buhay natin. Amen. I hope the message is clear. The real reason of the season. Ano yung number 1? The person. Number 2, the purpose. And number 3, the promise. I have the message. It's clear.
Is the message is clear? Is the message is clear? The real reason for this season is the fulfillment of God's redemptive plan for humanity. Yun yung conclusion nun. Yun yung prinsipyo nun. The real reason for this season is the fulfillment of God's redemptive plan for humanity. I hope na ikaw nga ay ligtas na sa umagang ito. Na born again ka na at naintindihan mo ng maliwanag ang mensaheng ito. Amen! Tayong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa natapos po naming paghahayag ng iyong mga banal na salita. Thank you so much for the message. I pray na patuloy itong pagpalain sa puso't isipan po ng bawat isa po sa amin. O God, salamat Panginoon sa katapatan mo po sa amin. Pinabalik po namin ang kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. Tawad po Diyos sa bawat pagkakasala at pagkukulap po namin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tambahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi natin iwanan yung ating kinatatayuan, lumapit tayo sa altar, at makipag-usap tayo sa Panginoon. Why don't you come, kneel down, let's talk to God.